siguro mga ilang taon, sabi ko kanina mga 5, 6, 7, mga ganun. Sa hirap, sobrang hirap namin. Talagang nakakaisip ako naman. Kaya lang, bigla lang din naiisip ko na hindi po pwede. Bata pa ako, marami pa akong dapat gawin, at marami pa akong dapat na itulong sa aking mga magulang. Kaya bakit ko kailangan isipin yun? Pagkatapos po, nagkakataon po na kami pamilya, pagkatapos ng kumain ng hapunan, ay nagkakantahan po kami. Lahat po kami magkakapatid ay nagkakantahan. Pati mama ko at papa ko ay marunong pong kumanta. Kaya nga lang po, payabangan pa po kami magkakapatid kung sino pinakamagandang boses sa amin. Siyempre yun, nangingibabaw yung boses ko. Kaya mas mayabang po ako sa kanila, sa mga kapatid ko. At saka ako lang po yung Bicolana na walang accent ng Bicol kapag kumakanta. Sila po parang mga Bicolana yung halimbawa, ano ba yung sasabihin natin na Quiapo o Quezon City, sa kanila Quezon City, yung mga ganun din po. Ako naman po ay hindi ganun. Kaya pagka ano po, may fiesta halimbawa sa karating bayan namin, dali-dali po ako nagpupunta. Nilalakad lang po namin yun kahit gaano kalayo yun para lamang po ako maka-audition at mapasali sa amateur contest. Sa awa po ng Diyos ay ako naman po ay nananalo at nabibigyan po ako nanalo ako ng first prize. Mayroon din po akong 20 pesos at masaya na po ako umuwi na dala-dala 20 pesos na pagdating po sa amin ay kulang pa ako sa pambayad sa aming utang. Kaya naghahanap na naman po ako, baka may mga ibang bayan na naman namin, karati bayan na may may fiesta para makasali na naman po ako. Ang pag-aaral ko po ng pagkanta ay ganito po. Dahil sa kahirapan po namin, ay pag may narinig po ako sa radyo ng gusto kong kantahin, ang ginagawa ko po, hinihiram ko yung radyo ng kapitbahay po namin. Doon ko mismo pinag-aaralan yung kanta sa radyo. Inaabangan ko kung kailan patutugtugin. Talagang pagka doon ko rin po kinukuha yung letra o lyrics ng mga kanta na nagugustuhan ko. Kaya pagka kinanta ko na ho, kadalasan mali-mali yung lyrics ng kanta kasi minsan hindi ko naiintindihan lalo na pag-Ingles. Kaya medyo, pero nakakanta ko na rin po. Wala namang sumasablay o wala namang nakakapansin. May mga Bicolana rin po kasi na gano'n din po, katulad ko. Kaya gano'n ako. Yun po, ako po bilang, nag-upisa ako bilang mga awit hanggang sumali po ako sa Liberty Big Show sa Bicol, nanalo ho ako. Ang lagi kong kinakanta noon ay You and the Night and the Music. Kasi yun lang po ang tinurong kanta sa akin ng lola ko. You and the Night and the Music. Alam niyo yung kanta yun? Alam ko hindi niyo alam yun. Kasi panahon pa ng lola ko yun, tinurong sa akin yun eh. Pwede lang sana akong kumanta. You and the Night and the Music. Ayun. Ang aking laging kinakanta. Kaya nung sumali po ako sa Liberty Big Show sa Naga, yun po ang kinanta ko at nanalo naman po ako ng 2 taon akong champion sa Naga. Pangatlong linggo ng aking pagiging kampiyon, natalo na ho ako. Kasi wala na ho akong ibang kinanta kundi You and the Night and the Music. Kakanta ko You and the Night and the Music. Pinatalo na nila ako. Nakakasawa na naman yung kanta ko. Kaya natalo na rin po ako noon. So, baka sakali po ako, nung pumunta po ako dito sa Manila. Dumating po ako sa Manila. Sinamahan ako ng auntie ko na pumunta sa mga estasyon ng mga telebisyon at radyo. Unang sa mga radio station ako pumunta. At nanonood ako ng mga shows. Nandun nga po yung mapanood ko first time na napanood ko si Susan Roses at
Eddie Gutierrez. Mayroon silang show sa radyo. At dito po ang title po ito ay ngayon naman. Ang mga fans po na nanonood doon ay pumipila bago mag-isa ang show. Tapos po, nakipila po ako doon minsan noon, nahulog ako sa imbornan. Dahil pagka dumating na po sina Susan Roses, yung mga artista na panunurin namin, nag-uunahan na po sa pagtakbo yung mga fans. Sa liit ko po ay ako po ay natatabi. Yung ako ay sa imbornan. Sa lumang Channel 11 po ang show noon. Hanggang sa, yun na nga po, pagkatapos noon, 2 taon din po pakikipagsapalaran yun. At noong manalo po ako at sumali sa tawag ng tanghalan, ang dating champion po noon ay si Jose Yap. Nanalo po ako ng first prize, pero nung maglaban kami ni Jose Yap ay dating kampiyon pa rin po ang nanalo. Kaya natalo pa rin po ako. Kaya sa tawag ng tanghalan po, 6 na buwan po bago ka makasali ulit o makapag-audition ulit. Kaya after 6 months po, nag-audition uli ako at sali na naman po ako. Natanggap na naman po ako. Kasi yung una, You and the Night in the Music na naman yung aking kinanta. Kaya natalo na naman po ako. Pangalawang sali ko po at nag-audition po ako. Ang dating champion po ay isang pulis. Ang pangalan po ay si Oscar Antonio na puro kuntiman po ang mga kinakanta. So, ang kinanta ko noon ay People. Nung kinanta ko yung People, nanalo po ako. First prize, naglaban po kami ni Oscar Antonio. Sa awa ng Diyos, natalo ko na po siya. At yun na po ang umpisa ng pagiging kampiyon po sa ng tanghalan. 14 weeks po ako naging kampiyon ng tawag ng tanghalan. At pagkatapos po noon ay nag-retiro na po ako. Undefeated champion po ako ng tawag ng tanghalan. At kasabay halos po noon ay undefeated champion din po ako ng Darwin Jamboree. Dito rin po sa Maynila, kung saan nandoon sila Benitez, si Eddie Ilarde at si Pepe Pimentel. Yun po ang ano nun. Halos sa yun. Hindi naman po ako talaga artistahin tao. Kasi sa sobrang payat ko, tapos may ikli pa po yung buhok ko na parang lalaki. Tapos pagka itim-itim ko pa po, hindi naman ko talaga itim. Medyo may itim lang. Na sa probinsya nga po ang tawag sa akin, negra. At kung kadyawan ako ng mga kaklase ko nung araw, negra, norang negra. Nangahabol po ako noon ng lalaki na ka-eskwela ko. Dala-dala ko lapis, panaksak sa kanya noon. Hinahabol ko po talaga yun. Kung saan po kami nakakasuot. Hanggang sa yung hinahabol ko, mahagan pa ng puno. Sabi sa akin, kasi tomboy ka. Hindi ako tomboy, bumaba na rito. Sabi ko sa kanya, hindi ka, suntukan na lang tayo ng dalawa. Sabi ko, hinahabol ko na suntukan, kaya sabi sa akin, tomboy ka talaga. Sabi ko, hindi ako tomboy, ayoko lang nung masyado mo ko inaapi. Kasi ang tao, kapag sobrang magpapaapi, hindi naman yata tama. Kailangan ipaglaban nyo rin kung ano yung dapat na ipaglaban para sa inyong sarili. Huwag mo kayong magpapaya na basta-basta na lang kayong aapihin ng kung sino-sino. Kung may karapatan kayong ipaglaban. Sabi sa akin, naman yan, dyan niya ka. Kasi baka hindi nagustuhan nung crowd, yung mga tao yung kinanta ko. Tsaka baka hindi na nila ako gusto. Ganyan po ako kasensitibo pagdating sa pagkanta noong araw. Kasi gusto ko, kapag kumanta po ako, maibigay ko lahat ng aking talento na ibinigay sa akin ng may kapal at i-share po sa lahat ng mga tao at maiparinig sa kanila. Kaya pagka wala po pumapalakpak, parang nawawalan po ako ng gana. Pero hindi pala. Dahil yung mga taong yun na nakakapanood sa iyo at kapag wala pumalakpak, ang ibig lamang sabihin po noon ay nakikinig sila sa kinakanta mo at nakikinig sila sa boses mo. At pagkatapos mo kumanta, saka lang sila mapalakpak pag nagustuhan nila talaga ang iyong boses at ang iyong kanta. Dahil sa mga fans po ay nag-aaway na ang mga Bobotians ba? Bobot, mga fans ni Bobot at saka mga fans ni Pip. Sila ang nag-aaway pero ang mga Noranians walang pakialam, walang nakikipag-away sa kanila. Dahilan po sa may Nora Edgar, tapos Nora Tirso.
ang gusto ng, pati mga magulang ko na, naapektuhan sa pag-aaway. Kaya nung nag-aaway na pati yung pamilya nila pati Bobot, pinapili po ako. Sabi sa akin, sige, mamili ka. Si Angel yun ah. Mamili ka, kay Bobot o kay Tirso? Eh di ako naman po, hindi marunong magsinungaling. Sinabi ko, kay Tirso. Ayun, alam naman po niyo yun, hindi ako nagsisinungaling sa akin kung ano nararamdaman ko. Kaya ang nangyari, si Tita Angge ay naghanap ng mga kabarya kay Bobot at nahanap na si Kumare. Kaya nagkaroon ng love team noon ng labanan ng mga love teams. Filma, Edgar at saka Nora Tirso. Doon nang umpisa yun. Pero sa amin, sa ngayon, wala na po yun. Dapat hindi na nangyayari yun. Pero maganda po sana na kapag may mga ganun away-away sa mga fans, malaking tulong po yun sa artista. Noong araw po, mga ginagawa namin ni Pip, lalo na sa produksyon ni Temio Marquez. Kasi sa pagkita po noon, hindi naman po ako nabigyan lang talagang ako yung bida sa pelikula. Ang unang binigay sa akin, kumanta lamang po ako sa Duyan. Pagkatapos nag-guest lamang po ako. Tapos doon, hindi na, pinapirma ako ng 4 na taon, pero hindi rin po ako binigyan ng ako bida sa pelikula. Ang nagbigay sa akin ng break na maging bida, excuse po, sa kanilang buhay, o kung ano man, na may napupulutan yung pelikula mapapanood nila. Kaya ako po ay nag-pursige na mag-produce ng sarili kong pelikula, na ito po ay ang unang-unang pelikulang 3 taong walang Diyos. At may naibenta po ang bahay dito sa pag-produce ng pelikula sapagkat malaki po ang nagastos ng pelikulang yun. At kasabay pa noon ay ang Alkitrang Dugo. Kasabay po yung ginawa ng Henry Productions. Pero sa akin po kasi, kaya ako naisip mag-produce sapagkat hindi yung kikitain ng pelikula ang hanap ko po doon. Kung hindi, yung kalidad ng pelikulang mapapanood ng mga tao na hindi makakalimutan ng mga tao kahit na ilang taon pa ito na ipalabas at mapanood ng anak nila, ng mga apo nila, ay maabutan pa yung mga ginawang pelikula na ipinindus ko. Katulad na po ng 3 taong walang Diyos, ng Bona, ng Manawe, ano pa. Marami pang mga pelikula ako na ipinindus na alam ko na talagang hindi na makakalimutan ng mga tao. Nainip na kayo? Oo. Hindi ko na masyadong mahaba ng aking pagsasalita sapagkat baka kayo makatulog dyan at sayang po ang ating pagtitipon-tipon sa hapon ito. Pwede na ho tayong yung mga gusto mo. May tanungan ba? Kaya ko kaya sagutin? Sa bagay po, pag hindi ko naman kaya sagutin, hindi ako magsasalita. Kaya lalakasan ko na lang po ang loob ko. Maraming salamat po sa inyo lahat.